Nasa 5 taong gulang pa lamang si Angel noong mamatay ang kanyang ama. Isa itong seaman na ayon pa sa mga kasama ay nahulog ito sa sinasakyang barko. Pero may anggulo rin na nagsasabing sinadya ang pagkakahulog noon. Lalo at nasabi na noon pa na may mga ibang lahi ng katrabaho siya na mainit ang dugo sa kanya. Nagsisiga-sigaan at binubuli siya. Kapag pumapalag siya, ay talagang inaambahan siyang pagtulungan. May nakakakita lang na iba kaya hindi natutuloy. Pero makalipas ang 2 buwan, ay bigla na lang nawala ng komunikasyon si Francia sa nanay ni Angel at ang asawa nitong si Mang Romel. Taon din ang lumipas ng kabalik-balik ni Francia sa agency ng asawa. Pero puro iniimbestigahan pa ang sagot sa kanya hanggang sa nagsawa na siya magpabalik-balik ng luwas sa Maynila at galing pa siya sa probinsya nila sa Lucena. Lumipas ang 10 taon ay muling umibig si Francia sa isang lalaking isa ring seaman, si Albert. Byudo at may mga anak pero malalaki na. Malaki rin ang agwat ng edad nito sa ginang. Kaya noong magkamabutihan sila sa pag-text at pag-uusap sa cellphone, ay nakita na nga sila at naganap na ang pagseselyo ng kanilang pagkakaintindihan. Matapos noon, ay doon na tumuloy si Albert sa tahanan ng mag-inang Francia at ng dalagang si Angel na noong panahong iyon ay nasa 16 na taong gulang. Itinuring na parang sariling anak ni Albert si Angel. Binibili ang mga pangangailangan nito, damit at mga gamit sa eskwela. Makalipas ang 1 taong pagsasama, ay muling sumakay sa barko si Albert. Ang sabi nito ay sasakay siya ng 2 kontrata at pagkatapos noon ay magtatayo na lang siya ng maliit na negosyo para hindi niya na kailangan lumayo sa kanyang bagong pamilya. Isang gabi noon, habang nasa abroad na si Albert, ay tumawag ito kay Francia. Mahal, siya nga pala. Gusto raw kayo makilala ng kapatid kong bunso. Nasa Maynila siya ngayon at gustong magbakasyon dyan sa atin sa Lucena. Ayos lang ba? Linisan mo na lang ang 1 kwarto dyan na ginawa nating tambakan ng mga gamit. Tapos yan ang gawin mong kwarto niya. Okay, sige mahal, walang problema. Sabihan mo lang ako kapag papunta na siya para masundo ko siya sa bayan. Naku, hindi mo na kailangan sunduin ang taong yun. Basta, bigyan lang siya ng address at talagang matutuntun niya ang lugar. Pero baka next week daw siya pupunta dyan. Nag-a-apply rin kasi yun ng pagkasiman. Maglalakad lang yun ng mga documents niya. Tapos pwede nang magbakasyon. Maghihintay lang yun na tawagan. Ganun ba mahal? Ilang taon na ba ang kapatid mo at anong pangalan? Robin ang pangalan nun. Nasa 32 years old na ata yun. Mabait naman yun at galante. Kaya iritan mo rin mamalengke minsan kapag panay ang hiling ng masarap na ulam. Oo, sige mahal. Pero baka hindi ko kaya. Nakakahiya eh. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Pamamahay mo yan at siya ang makikituloy ng 2 linggo. Kaya sabihin mong bumili rin siya ng ulam. Oh, bahala na mahal kapag hindi ako nahiya. Sagot naman ni Francia at nagpaalam na ito na matutulog dahil madaling araw noong sila ay mag-usap. 1 linggo ang lumipas. Nagulat si Francia nang makitan ang isang lalaking nakadungaw sa kanilang mababang gate. Nakangiti iyon at sa tingin niya ay matangkad ang lalaki dahil hanggang balikat lang ang gate. Sino po sila? Tanong niya. Ate Francia, ako ito si Robin, kapatid ni Kuya Albert. Ikaw na ba yan, Robin? Hindi kasi nag-send ng picture mo si Robert kaya hindi kita nakilala. Lumapit si Francia sa gate at pinagbuksan ang bintana. Tama nga siya ng hinala, medyo may katangkaran ito. Anong height mo, Robin? 5'11" po. Ganun ba? Kaya pala may katangkaran ka talaga. Ako kasi 5'6" lang. So, mas matangkad ka pa kay Kuya Albert. 5'4" lang yun eh. Oo. Mas matangkad ako sa kanya.
Kaya nga hindi rin ako nagsusuot ng sandals na may mataas na heels kapag magkasama kami para hindi siya magbukang mas maliit sa akin. Teka, kumain ka na ba ng almusal? Hindi pa ate. Sige, teka. Maiwan muna kita dito sa sala at bibili lang ako ng pandesal. Iniwan na nga ni Francia ang binatang si Robin sa kanilang sala. Hindi niya malaman kung bakit habang naglalakad siya ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya kinakabahan na natatakot. Kinakabahan siya na may kasamang pagka-excite. Hindi niya yon maintindihan at hindi niya nagugustuhan. Para bang may pananabik siya na makasama sa bahay ang binatang kapatid ng kanyang asawa. Maliban sa matangkad ito, pulido ang hubog ng bawat kanto ng katawan. Matikas ang tindig at sa tingin niya ay may mga pandesal ang lalaki sa sikmura. Bigla tuloy natuyuan ang lalamunan niya dahil sa kanyang naiisip at nakaramdam ng pag-iinit. Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Bigla akong nainitan. Bulong niya sa sarili at agad sinabi sa tindera sa panaderia na pabili ng 40 pesos na pandesal. Matapos makabili, ay agad na siyang umuwi sa kanyang bahay. Naabutan niyang walang pang itaas na kasuotan ang lalaking si Robin at nakatutok ang electric fan dito. Halatang naiinitan at medyo nangingintab ang balat sa dibdib dahil sa pawis. Pero imbes na maasiwa, ay tila napatitig siya roon sa mga bahaging may tumutulong pawis. Parang gusto niyang mag-volunteer na magpunas nito. Pinigilan niya ang sarili at umakto ng normal sa harapan ng kanyang bayaw. Halika na rito, Robin. Mag-almusal ka na. Ikaw na bahala magtimpla ng kape mo, ha? Nasa lamesa naman ang kape, asukal at creamer. Okay, salamat po ate. Sagot pa ni Robin. Tapos nagulat si Robin noong makitang may dalagitang naroon pababa ng hagdanan. Ate, anak mo? Oo, si Angel, unika iha ko. Hi Angel, I'm Robin. Bunsong kapatid ni Papa Albert mo. Bale, tito mo na ako. Hello po, tito. Bati pa noon nang nakangiti. Unang tingin pa lang doon ni Robin ay kakaibang interes kaagad ang kanyang naramdaman sa dilag, kahit pamukhang bata pa talaga ito. Pero kung pagbabasehan sa pangangatawan ay masasabing dalaga na, lalo pa at nakataong nakamanipis na sando iyon noong bumaba. Hindi kasi inakala noon na merong ibang tao sa bahay nila. Sabi ni Francia, Anak, magpalit ka muna ng t-shirt roon. Nakakahiya kay Tito Robin mo. Sando lang ang suot mo. Opo, ma. Sagot ng dalaga at umakyat. Pagkababa noon ay naka-t-shirt na blue at PE jogging pants. Halika na Angel, sabayan mo na akong mag-almusal dito. Oo nga anak, sumabay ka na. Heto ang pritong hotdog at 4 na pritong itlog. Tig-2 kayo ni tito mo ha. Wika ni Francia. Umupo na nga sa pagkainan ang dalaga at sumabay na mag-almusal. Habang kumakain ay napapatingin rin si Angel sa binatang bisita. Hindi niya makita ang resemblance nito sa kanyang amain na si Albert. In short, hindi magkamukha ang magkapatid. Tito Robin, bakit hindi kayo magkamukha ni Papa Albert? Kasi nagmana siya sa mama namin na medyo chubby ang pangangatawan at maliit. Samantalang ako ay kay Papa naman nagmana. Matangkad at matangos ang ilong. Tatango-tango naman ang dalagita at nagsimulang kumain. Samantala, si Francia naman ay panay ang masid sa binata, lalo na sa mukha nito na kahit medyo mareno, ay cute naman ngumiti at may malalim na dimple. Kaya naman panay ang inom niya ng tubig para mapawi ang init na nararamdaman. Ilang saglit pa ay sinabi ni Francia, Maliligo muna ako dahil pupunta ako sa palengke mamayang kaunti. Ayos lang ba kung iwan ka muna rito, Robin? Narito naman si Angel, makakasama mo. Oo, ayos lang.
Tumalikod na si Francia upang kumuha ng bihisan at tuwalya sa itaas. Tapos noong bumaba ay nakatapis lang siya ng tuwalyang puti na medyo maiksi. Kaya naman ditaw ang kanyang mapuputing hita. Nakita niyang nakatitig sa mga hita ang binata. Noong pababa siya, pakiramdam niya ay humahagod ang tingin noon sa balat niya. Pagkapasok sa banyo, ay agad siyang nag-on ng shower upang malamigan ang katawan. Pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi mawala-wala sa isipan niya ang kabuuang hubog ng katawan ng binata. Lalo na noong mapadako ang tingin niya sa bandang ibaba. Tila meron mahabang gulay ang naroon at naghihintay ng pagkakataon na makapanakit. Pinilit niyang isigsik sa isipan niya si Albert, pero kahit minsan ay hindi niya nakitang may bumakat na gulay sa ibaba noon. Kahit manipis na shorts pa ang suot noon, kaya ibig sabihin, iba ang kalibre ng pag-aari ng kanyang bayaw. Hindi niya namalayang nakarating na sa mahalagang bahagi ang kanyang kamay. Natauhan lang siya noong sabihin ni Angel sa may pintuan, "Ma, bilisan mo dyan, gagamit ako na banyo." Nataranta si Francia at napamulat ng mata. Oo sige anak, malapit na ako matapos." Sagot niya at dari-daring nagbanlaw. Dahil ang totoo ay puno pa talaga ng sabon ang kanyang buong katawan dahil abala nga siya sa kanyang ibang ginagawa. Noong lumabas siya ay nasa sala na si Robbie nanonood ng TV. Kaya dire-diretso na siya sa itaas para magbihis. Noong muling bumaba ay nakaredy na siya. Nakasuot siya ng moong na shorts at fitted na blouse, kaya naman hulmang-hulma iyon sa kanyang katawan. Nagsalita si Robbie noong mapatapat siya rito. "Nice! Ang swerte pala talaga ni Kuya sa'yo, Ate Francia. Parang nasa 30 years old ka lang sa ganda ng kutis mo. Tapos ang katawan mo ay parang hindi ka pa nagkakaanak ang hugis. Wala kang bilbil at puson." Sabi naman ni Francia, "Abay syempre, inaalagaan ko ng mabuti ang katawan ko." Sabi naman ni Robin, "Ang tanong te, nasusulit ba? Sa ganoong edad ni Kuya ay mahina na yon sa bagay na yon. Tiyak, pahirapan na yun makarating sa finish line." "Oo nga pero no choice yun lang ang available." "Hayaan mo te, habang narito ako ay pwede naman kitang tulungan." Wika noon at tumingin sa TV. Biglang naguluhan si Francia sa kanyang narinig. Parang tungkol na sa bagay na ginagawa ng mag-asawa ang pinag-uusapan nila. At tama ba ang narinig niya na sinabi ni Robin na tutulungan siya nito? Hindi na lang siya sumagot at lumabas na ng bahay para bumili ng pang-ulam nila sa talipapa. Pagkarating niya roon ay saktong may nakadisplay ng nakachop na buto-buto ng baka. Bumili siya ng kalahating kilo ng buto at 1 kilong laman. At pinasamahan niya ng kaunting taba para medyo malangis ang ibabaw ng sabaw. Samantala, sa bahay naman habang wala si Francia, si Robbie naman ay agad tumayo upang magtungo sa banyo. Nakatayo lang siya roon. Sinubukan niyang buksan ang pintuan. Nakita niyang bumukas iyon. Ibig sabihin, hindi nakalock ang dalagita. Mukhang sanay iyon na sila lang ng kanyang ina ang nasa bahay at hindi nag-aalala kung hindi mag-lock ng pintuan. Nakita niyang matapos magbawas ng tubig sa katawan ay diretso iyong naliko. May shower ang banyo kaya na-enjoy ng dalaga ang paliliko habang nakatingala at nakapikit. Kinapangan naman ng bolta-boltahing kuryente ang katawan ni Robin sa kanyang nasasaksihan. Perpekto ang hubog ng dalaga at sigurado siyang sariwa ito at wala pang karanasan. Nagulat siya noong biglang nagsalita ang dalaga. "Tito, magbabanyo po kayo?" Oo sana. Akala ko nakatulog ka na dyan kaya ako nag-check. Sabi mo kasi iihi ka lang Opo. Nagbago kasi ang isip ko Kaya naligo na rin ako.
Saglit lang po, mga 10 minutes na ako rito. Ang hirap din kasing magmadali kapag mahaba ang buhok. Casual na wika ng dalaga na tila hindi na bother na nakita niya ang kabuuan nito. Sabi naman ni Robin, "Sige, take your time, maliligo na rin ako after mo." Tapos bumalik na siya sa sofa sa may sala. Noong dumating si Francia ay sabi nito, "Robin, si Angel nasaan?" "Nasa banyo ate, naliligo." "Ah, ganun ba? Maliligo ka na rin pala para mabawasan ng pagpapawis mo. Mainit talaga rito eh. Tikit-tikit ang mga bahay kaya hindi masyado nakakapasok ang preskong hangin." "Opo te," magalang niyang sagot habang titig na titig sa mata ng ginang na tila ba binabasa ang kalooban nito. Kaya naman hindi makatingin ng diretso ang ginang dahil naiilang siya sa mga titig na iyon. Pakiramdam niya ay humahagod sa katawan niya ang pagtitig sa kanya ni Robin. Kinatanghalian, masayang nagtanghalian ang tatlo. Pawisan sila pare-pareho dahil sa mainit sabaw ng nilagang buto-buto at laman ng baka na nilagyan ng Baguio Pechay at Pechay Tagalog. Meron ding celery kaya manamis-namis ang sabaw noon na pinaresa ng sausawan na patis, sili at kalamansi. Matapos makakain, ay agad umakyat si Angel sa kwarto niya sa itaas. May gagawin raw itong research. Naiwan naman si Francia sa kusina dahil siya ang naguhugas ng plato. Si Robin naman ay nasa may maliit na terrace sa harapan ng bahay. Hinubad noon ang t-shirt at isinimpay sa railings para matuyo ng pawis. Noong mapreskohan ng kaunti ay saka siya bumalik sa loob. Nakita niyang abala sa paghuhugas ng mga pinggan sa lababo si Francia. Noong pagkarating pa lang niya, ay ramdam niya na agad ang pagkahumaling sa kanya ni Francia, lalo na yung malalagkit na tingin at kapag tinititigan niya ay hindi makatitig ng diretsyo. Kaya malinaw na sa kanya na nahuhumaling ang ginang sa presensya niya. Nilapitan niya ito sa lababo, sabay dumikit sa likuran at hinawakan ang magkabilang kamay. "Ate, ako na po ang maghuhugas niyan." Napapitlag naman si Francia sa gulat. Pero napapikit siya noong maramdaman ang hininga ng lalaki sa batok niya. "Robin, ano bang ginagawa mo?" Mahinang tanong niya na halos pabulong na. Ramdam niya ang katawan ng lalaki sa kanyang likuran, pati na ang itinatago nito na animoy gulay na nakabakat sa pantalon. Pakiramdam niya ay kakapusin siya ng hininga at nangihina ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan nga siyang nanlambot. Mabuti at nasalo siya ng binata kaso doon mismo sa kanyang mahalagang bagay siya nasalo. "Robin, ano bang ginagawa mo? Mali ito eh." Wika niya. "Sigurado ka te, mali ba talaga gumawa ng mali? Paminsan-minsan para sa sariling kaligayahan. Ikaw na mismo ang nagsabi na hindi natutugunan ni kuya ang pangangailangan mo. Kaya narito ako para tulungan ka." Hindi na siya nakasagot pa. Lalo pa noong inakay na siya ng binata, papasok sa silid sa ibaba kung saan ang binata tutuloy. Pagkarating roon, ay nagpatugtog si Robin ng music sa cellphone nang medyo may kalakasan bago sinimulan ang bagay na nais nitong marating. Mabaliw-baliw naman si Francia sa nararanasan. Unang beses niya maranasan ang ganoon kalaking kalibre sa kanyang tanang buhay. Pakiramdam niya ay para siyang dumanas ng first time. Makalipas ang kalahating oras, ay saka pa lang sila natapos. Inalalayan siya ni Robin pabalik sa kusina para maituloy niya pa ang kanyang paghuhugas ng mga plato. Si Robin naman ay bumalik sa kwarto at natulog. Napasabi na lang si Francia sa isip niya, "Ano ba tong ginagawa ko? Mali ito eh.
Pero anong gagawin ko? Paano ko iwasan ng bagay na 10 taon kong pinangarap? Albert, sana mapatawad mo ko kapag nalaman mo to. Tao lang din ako na may pangangailangan. Mahinang bulong niya sa sarili. Kinahapunan ay bumili siya ng tinapay at 1.5 liters na coke para may maipamerienda kay Robin. Pagkalabas noon ng kwarto ay nakita agad ang tinapay sa lamesa. Te, pahingi ako ng tinapay mo ha? Oo, kunin mo na lang din yung coke sa ref, nasa freezer ko nilagay para malamig talaga kapag ininom. Uy, maraming salamat te. Te, okay ka lang? Parang may iniinda kang sakit eh. Sabi niya naman, parang tanga naman yung tanong mo. Pinunit mo kaya? Kaya hanggang ngayon hapdi pa. Ganun ba? Sorry ah. Ang ganda mo kasi at parang katawang dalaga kaya hindi ko napigilan ng sarili ko. Hayaan mo, sa katagalan masasanay ka rin. Ha? Uulitin pa natin yun? Kulat na tanong pa ni Francia. Sabi naman ni Robin, kung ikaw ba ang tatanungin te, ayaw mo na bang maulit yun? Natameme ang ginang sa tanong ng binata. Hindi niya alam ang kanyang isasagot. Alam niyang mali, pero gusto niyang maranasan uli yon ng maraming beses pa. Hanggang sa magsawa siya at makontento. Hindi pa niya nasasabi ang kanyang sagot noong marinig nila ang mga yabag ng paa ni Angels na pababa. Kaya agad naglakad patungo sa terrace. Sa labas si Robin, dala ang 2 tinapay at 1 basong coke. Sabi naman ni Francia, Anak, merienda na tayo. Ikuha mo ako ng baso para sabay na tayo. Okay po, ma. Sagot naman ng dilag. Makalipas ang 2 linggo, ay nagpaalam si Francia kina Robin at Angel na aalis at baka 2 araw pa bago siya makabalik. May nabili kasi silang palaisdaan ni Albert at naroon pa yon sa ibang bayan. May nagpabantay naman roon pero paminsan-minsan ay kailangan niyang dalawin para malaman kung maayos pa ba ang sitwasyon. Wala namang naging pagtutol ang 2. Kinagabihan, iniwan ni Francia na hindi nakalock ang pintuan ng kanyang kwarto dahil expected niya ang pagpasok ni Robin kapag tahimik na ang paligid. Medyo nagtataka na rin si Angel kung bakit magmula noong dumating si Robin sa bahay nila ay nagpapatugtog na ng music ang kanyang ina bago matulog. Dinig kasi iyon sa kanyang silid dahil magkatabi lang iyon. Ang hindi niya alam ay para iyon matakpan ang ingay na ginagawa ng 2 sa loob. Ilang saglit pa nga ay pumasok na si Robin sa kwarto niya. Robin, gusto kong makarami ngayong gabi, lalo at 2 gabi kitang hindi makakasama. Sabi naman ni Robin, Naku, walang problema. Kahit hanggang 10 ay kaya kitang pagbigyan. Wika noon, kaya naman abot ngiti ni Francia at sinimulan na nila uli ang isang bawal na bagay na dapat sila ni Albert lang na asawa niya ang makakaranas noon. Kinabukasan, maagang umalis si Francia. Mahaba rin kasi ang magiging biyahe niya. Pagkagising naman ng dalaga, ay naabutan niya si Robin sa sala na nakaupo lang at nakaharap sa TV. Dahil alam niyang umalis na ang kanyang mama, kaya hindi na siya nahihiya kay Robin. Nakasanto lang siya noong bumaba at humarap rito. Tito, anong iaalmusal natin? May pandesal dyan. Bumili na ako ng maaga. Naubusan pala ng pandesal dito kapag tinanghali ng kaunti. May cheese whiz naman dyan. Kaya hindi na muna ako nagluto ng itlog at ng hotdog. Ika ni Robin habang nakatitig sa kabuuan ng dalaga. Sabi naman ni Angel, Tito, bakit ka nakatitig sa katawan ko? Wala. Pasensya na. Ang ganda mo kasi at ang ganda rin ng hubog ng katawan mo.
Parang dalaga talaga. Bakit tito? Hindi pa ba ako dalaga sa paningin mo? Dalaga ka na sa katawan, pero sa edad at isipan ay baka hindi pa. Hala si tito, anong tingin mo sa akin, bata? Alam ko ang mga bagay na tinutukoy mo. Nanonood nga rin ako nun sa cellphone, kaso nasira ang cellphone ko. Ayaw naman akong bilhan ni mama ng touchscreen, binilhan ako di keypad lang. Para lang daw may pantawag at text ako sa kanya kapag emergency at nasa school. Kaya wala na tuloy akong mapanooran. Sabi naman ni Robin, alam mo bang dalawa ang cellphone ko? Parehong touchscreen at hindi ko ginagamit itong isa. Pero ito yung mas bago. Yung luma kasi ang mas gusto kong gamitin dahil narito lahat ng contact numbers ko at kompleto na ako rito. Tito, pwede bang sa akin na lang yung cellphone mo na hindi mo ginagamit? Sige na please, kahit anong hingin mong kapalit willing akong ibigay. Sabi naman ni Robin, paano kung ikaw ang hingin kong kapalit? Paano ako po? Diba, sabi mo hindi ka na bata at dalaga ka na. At alam mo na ang tungkol sa ginagawa ng lalaki at babae. Yun ang gusto kong kapalit. Saglit na napaisip ang dalagita. Sige po, payag ako. Pero huwag niyo po ipapaalam kay mama ha. Secret lang natin. Oo naman. Sige po, payag na ako. Sige tara. Maligo ka na muna at kumain. Saka natin gawin. Agad na ngang nag-almusal ang dalaga saka naligo. Nagulat naman siya noong sumunod ang tiyuhin sa loob at nakisabay sa paliligo. Doon niya rin nakita ang kung anong meron sa tiyuhin. Tiyo, kaya ko ba yan? Baka hindi kasya. Huwag kang mag-alala. Kakasya yan, ako bahala. Noong matapos silang maligo, ay doon na sila nagtuloy sa kwarto ng dalaga at tinupad ang kanilang kasunduan. Halos abuti na sila ng tanghali bago iyon napagtagumpayan. Pagod at lupaypay ang dalaga noong makatapos. Si Robin naman ay ngiting tagumpay na nakatambay sa sala. Saglit siyang lumabas para bumili ng ulam nila. Wala siyang talent sa pagluluto, kaya mas gusto niyang bumili na lang sa karinderya. Bumili siya ng 2 order ng ikado at 1 order ng sinigang na baboy. Noong ayain niya ang dalagita ay hindi raw noon kayang bumangon dahil sa sakit na nararamdaman, kaya ipinagdala niya na lang iyon ng sandwich at juice para lang may makain sa tanghalian. Iyong paalam ni Francia na 2 araw ay inabot ng 1 linggo dahil may mga ipinagawa pa yon roon. May mga natibag raw kasi dahil sa bagyo. Noong dumating si Francia ay maayos na ang pakiramdam ni Angel. Nakakalakad na iyon na maayos at wala na ring lagnat. Kaya hindi na siya nagkaroon ng hinala na may ginawang kababalaghan ang dalawa. Sobrang excited naman si Francia kinagabihan dahil alam niyang muli na namang makakasama si Robin. Sa katunayan, may pasalubong siya rito na 3 pirasong boxer shorts na binilan niya pa sa SM para matuwa sa kanya ang binata. Nagtagal ng 3 buwan sa kanila si Robin. Sa umaga kapag nasa eskwela si Angel, ay sila ni Francia ang magkasama na gumagawa ng bagay na iyon. Tapos sa hapon, kapag umaalis ang nanay, ay si Angel naman ang kasama niyang maglaro. At pagsapit ng gabi, ay sa nanay uli ang kanyang pagseserbisyo. Noong sumapit nga ang mahigit 3 buwan, ay tinawagan na si Robin ng kanyang agency para sa training, kaya bumalik na siya ng Maynila. Nalungkot si Francia dahil nawala na siya ng masigasig na kalaro. Kaso ang problema, iba ang naging epekto noon kay Angel dahil sa maagang naranasan ang bagay na iyon, kaya naman hinahanap-hanap na ng kanyang katawan.
Hindi na siya mapakali sa isang araw kapag hindi siya nakakapagpalabas ng unos mula sa loob. Patuloy na lumipas ang buhay ng mag-ina at nasa kolehiyo na si Angel. Dahil sa pagkahumaling sa bagay na iyon, ay nagawa ng bumili ni Angel ng laruan na hindi pambata. Iyon na ang ginagamit niya para maging pamalit sa tunay na bagay na kanyang hinahanap-hanap. Pero hindi naglaon ay hindi na rin siya nakontento paroon. Nagsimula na siyang makipaglaro sa kahit kanino na nagpapahaging sa kanya. Ayaw niya ng relasyon. Ang gusto niya ay tanging ang bagay na iyon at walang pananagutan bilang magkasintahan. Kaya mabilis na kumalat sa eskwelahan nila ang balitang madali siyang mahila na uri ng babae. Isang araw noon habang naghihintay sila ng guro sa last subject ay nagsimulang mag-init ang kanyang katawan. Pero wala siyang makitang lalaki na mukhang papato sa paanyaya niya. Ang madalas niya kasing ayain ay iyong mga lalaking nakakasama niya sa inuman at nakakasama na sa paglalaro. Dahil sa mukhang hindi na darating ang guro nila, kaya nag-uwian na ang mga kaklase niya. Dinampot na rin ni Angel ang kanyang bag at naglakad na papalabas. Nakasabay niya sa paglalakad si Warren, isang barumbadong estudyante sa klase nila. Angel, mukhang init na init ka. Pinagpapawisan ka ng husto eh. Baka gusto mong magpalamig muna sa bahay. Aircon ang kwarto ko. Sabi niya naman, sigurado ka? Oo naman, tara. Mag-shot na rin tayo kaunti. Para naman mas magliyab ka palalo. Saka tayo magtanggal ng init. Wika ng lalaki na nakakindat pa. Walang pagdadalawang isip si Angel na sumama. Sumakay sila ng tricycle at pagkapasok sa compound ay nakita niyang maganda ang bahay noong binata. Mukhang may kaya sa buhay ang pamilya nito. Nasaan ang mga magulang mo? Nasa out of town trip. Nice. Mukhang rich kid ka. Wika niya pero ngumiti lang ang binata. Pagkarating sa loob ng bahay ay kumain na muna sila. May fried chicken naman sa ref at mabilis na kapagsaing ang binata sa rice cooker. Matapos makakain ay agad siyang inayan ng binata sa banyo para maliko. Pero dahil sa kasabikan ay hindi lang paliliko ang kanilang ginawa. Noong makatapos ay saka sila nagtungo sa kwarto nito at nag-inuman. At habang nag-iinuman ay paminsan-minsan silang humihinto upang magsingit ng ibang bagay. Masayang bagay para kay Angel. Walang kaalam-alam si Angel na habang ginagawa nila iyon ay may isa pang cellphone ang binata na nakaset up sa gilid na hindi niya napapansin at nagre-record ng kanilang ginagawa. Noong matapos ang kanilang inuman ay sinabi ng lalaki na umuwi na siya dahil darating na ang mga magulang noon sa kinahapunan. Kaya kahit latang-lata sa pagod ay wala nang nagawa si Angel kundi ang umuwi at sumakay ng tricycle. Susuray-suray pa nga siya noon maglakad dahil sa lasing na rin siya. Ano ba yan anak? Pumapasok ka sa eskwela tapos uuwi ng lasing. May inuman ba sa classroom nyo? Sabi niya naman, wag ngayon ma, wala ako sa mood makipag-usap. Nahihilo ako. Sagot niya ng pabalang sa ina. Magmula kasi noong tumuntong ng college si Angel, ay tila bigla siyang nagbago. Hindi na siya kayang supili ng kanyang ina.
Maging ang pag-iinom at pakikipaglaro niya sa iba't ibang lalaki ay hindi nito mapigilan. Kinabukasan, nasa may entrance pa lang siya ng campus at pinagtitinginan siya at pinagtatawanan siya ng mga estudyante. Hindi niya naman malaman kung bakit. Hanggang sa may isang binata na nagsabi sa kanya, Angel, may kumakalat na video mo kahapon lang daw yung naganap. Kasama si Warren. wika na binatang si Eman, ang isang matalino at pinakamabait sa klase nila. Ha? Paanong... Hindi natapos ni Angel ang sasabihin niya nang makita sa unahan si Warren na tatawa-tawa. Ipinakita rin ni Eman sa kanya ang nasabing video, patunay na totoo ang sinasabi nito. Walang hiya ka! Wika niya at lumapit kay Warren, saka pinagpapalo ang tip-tip. Itinulak naman siya ng binata. Hindi ko yung kasalanan. Ikaw naman ang may gusto nun, di ba? Pinilit ba kita na sumama? Joke lang naman yung pag-aya ko sa'yo at hindi ko aakalaing kakagat ka. Hayaan mo na. Pareho naman tayong nag-enjoy, di ba? Grabe nga ang giling at liyad mo. Kitang-kita sa video. Wika ni Warren. Mabuti at nasalo ni Eman si Angel, kaya hindi siya napasubsob sa sahig. Sabi naman ni Eman, Itigil nyo na yan. May kaso na sa ganyang pagpapakalat ng video. Pulis ang tito ko. Gusto nyo bang isang tawag ko lang at narito na siya? Una kang dadamputin, Warren, at kasunod lahat ng nagpakalat ng video. Biglang tumahimik ang mga estudyante at nagpulasan. Inalalayan naman ni Eman si Angel papasok ng room nila. Tinabihan niya pa nga ito dahil umiiyak ito dahil sa kahihiyan. Noong matapos ang klase, ay inihatid pa ito ni Eman sa bahay ng dalaga para kasi itong lutang at wala sa sarili. Magmula noon ay naging malapit na sa isa't isa sina Eman at Angel. Kahit pa nakakarinig sila ng pasimpleng panlalait mula sa mga kapwa estudyante at sinasabing ang malas raw ni Eman, nagkagusto sa isang maruming babae. Napakarami naman daw ng mga babaeng nagkandara pa rito, mga matatalino at matitino, doon pa sa basura na punta. Sabi na lang ni Eman, Hayaan mo sila. Opinyon nila yan at kabaliktaran yan sa opinyon ko. Saya ko na naging kaibigan kita. Alam mo, Angel, hindi ka dapat nagtitiwala sa mga lalaking katulad ni Warren. Minsan nagpapanggap silang mga santo para makapanloko ng babae. Kaya dapat hindi ka pumapatol sa mga ganun. Oo, alam ko naman yun, Eman. Kaso anong gagawin ko? May nangyari sa akin nung third year high school ako na nagpabago ng lubusan sa aking katauhan. Magmula noon ay hindi ko na kayang pigilan ng sarili ko na maghanap ng ganong bagay. Kailangan kong may mapaglabasan ng init. Sabi naman ni Eman. Ako, Angel, handa akong maging taong iyon. Ako ang magpupuno sa lahat ng pangangailangan mo. Kahit gaano ka pa kauhaw, sisikapin kong punan. Magbago ka lang at wag nang papatol sa mga balasubas na mga lalaki para hindi na masira ang buhay mo. Nagkatinginan sila, tapos hinawakan ni Angel ang kamay ni Eman. Sigurado ka ba dyan, Eman? Oo naman, sigurado ako. Akmang ilalapit na ni Angel ang mukha niya kay Eman, ay biglang nagsalita ang lalaki. Angel, wait. Wag dito. Nasa kantin tayo at maraming estudyante ang nakatingin. May mga guro pa sa dulo nagmimerienda. Sabi naman ni Angel. Kailan pala pwede? Mamayang uwian na. Dadaan tayo sa isang pribadong silid.
Doon ko tutugunan ang pangangailangan mo. Wika ni Eman na ikinangiti naman ng dalaga. Sa buong oras ng kanilang mga klase, ay excited ang dalaga na matapos ang klase. Kahit papaano, alam niya na meron ng tutugon sa pangangailangan niya at isa pa itong mabait at gwapong lalaki. Pagkatapos ng klase, ay hindi na mapakali si Angel. Agad siyang kumapit sa braso ni Eman. Proud siyang maging boyfriend ito at alam niyang hindi mangyayari sa kanya ang ginawa ni Warren na ipinagkalat ang ginawa nila. Tumaan muna sila sa isang fast food para kumain. Saka sila nagpunta sa isang gusali na may mga pribadong silid. Maraming beses nilang pinagsawa ang kanilang sarili. Pero tila may kulang sa pakiramdam ni Angel. Masyadong maingat sa kanya si Eman. Bawat hawak at galaw nito ay may pag-iingat at pagmamahal. Hindi siya sanay sa ganon. Gusto niya, iyong may pagka-brusko at balasubas ang dating. Iyong walang pagdadahan-dahan at brutal. Hinahanap-hanap niya rin ang pakiramdam na sinasaktan siya ng kaunti. Iyon ang wala sa kanyang bagong kasintahan na si Eman. Pero gayon pa man, inisip niya na kung magbabago na siya ng tuluyan, ay kailangan niyang tiisin ang ganoon para na rin sa ikatatahimik ng issue ng mga marites sa kanya. Magmula noon, ay halos araw-araw ay sumasama siya sa binata kapag uwian. Minsan ay sa sasakyan lang nito nila ginagawa ang bagay na iyon. Minsan naman kapag walang ibang gagawin ang binata, ay isinasama siya nito sa bahay at patagong dinadala sa kwarto nito. At kung minsan, lalo pa kapag Friday, ay doon na rin siya nag-o-overnight. Maayos na nga talaga ang kanilang takbo ng kanilang buhay. Hanggang sa tumuntong siya ng 3rd year. Isang araw noon, schedule iyon ng kanilang field trip. Day tour lang iyon at may pupuntahan silang historical site. Tapos iyon ang gagawa nila ng reaction paper. Sinabi sa kanya ni Eman na hindi ito makakasama sa field trip dahil may iniutos ang kanyang mga magulang sa Maynila. Baka Friday hanggang Sunday roon ang kanyang boyfriend. Wala namang nagawa si Angel. Inisip niya na aabalahin niya na lang ang sarili sa pakikipag-chat sa boyfriend para hindi siya nito masyadong mamiss kahit pa medyo malabo ito sa kanya. Naging isang boring na lakad iyon para kay Angel dahil wala siyang kaklose sa mga kaklase kahit pa sa mga kababaihan. Hanggang sa lapitan siya ng isang transferee student, si Dexter. Mestizo, matangkad, masuklado, blonde ang buhok at may mga tattoo pa ito sa braso at katawan. Sa unang tingin pa lang ni Angel ay nag-init na siya sa lalaking iyon. Mga ganoong klase ng lalaki ang gusto niya. Gwapo at may pagkabarumbado ang datingan. Sabi noon sa kanya, Hi Angel, nag-iisa ka yata ngayon ah. Nasaan ang boyfriend mo? Sabi niya naman, Naku, wala. Nasa Maynila, may inaasikaso eh. Oh, so libre ka pala ngayon. Tara sa boarding house after ng tour na to. Mga 4 p.m. Nasa campus na tayo uli. Mahaba pa ang oras para magsaya. Don't worry, hindi ka maboboard roon. May billiard table, video games, alak, yosi, at ibang something nicer or illegal. Nanlaki ang mga mata ni Angel sa narinig at nakaramdam ng pagka-excite. Sino-sino ang mga kasama mo roon sa boarding house? Mga pinsan kong sina Alex, Julio at Boyax. Mga student rin ba ang mga yon? Naku, hindi.
Out of school youth na ang mga iyon. Tagal na. Mga mapera din kasi ang pamilya kaya ayaw na mag-aral. Napilit nga lang ako ng mami ko na mag-aral kaya natitiis ako rito. Okay, sige. Game ako dyan. Sagot pa ni Angel at tila nakalimutan na ang kasunduan nila ng boyfriend niya. Nakita niyang may 4 na messages sa cellphone si Eman pero hindi niya na ito sinagot dahil abala na siya sa pakikipag-usap sa lalaking si Dexter. Pagka-uwi niya galing sa field trip niya, ay agad na siyang sumakay sa kotse ng lalaki na iniwan lang sa labas ng campus. Doon bumiyahe lang sila ng 15 minutes ay nakarating na sila sa nasabing boarding house. Akala ni Angel ay typical na boarding house iyon, pero hindi. Isa iyong bungalow na bahay at nasa loob ng mataas na bakod at mataas na gate. May nakaparada rin doon na 3 magagarang sasakyan. Pagkapasok ni Angel ay naabutan nilang may 3 lalaking nag-iinuman. Akala ni Angel ay mga bata pa ang mga pinsan na sinasabi ni Dexter. Pero lahat iyon ay matatanda sa kanila. Isa-isang pinakilala ni Dexter ang mga pinsan. Si Alex na nasa 25 years old, si Julio na mga nasa 35 years old, at Boyax na mga nasa 40 na siguro. Pare-parehong malalaki ang katawan at may tattoo ang mga iyon. Habang nag-iinuman ay nagtatato nga si Boyax kay Julio. Mga insan, si Angel, guest natin today. Pinati ng mga iyon si Angel tapos sinabing, Sige na, kumain na muna tayo. Sa kusina bago uminom rito. Noong matapos makakain, ay na-excite si Angel noong makita ang mga brochures ng mga tattoo design. Sabi naman ni Dexter, Mahilig ka ba sa tattoo? Hindi naman, pero gusto kong itry. Eh di sige, pumili ka na dyan ng medyo maliit lang na design. First time mo pala. Kaya dapat medyo maliit lang para hindi masyadong matagal ang session. Tapos tumagay ka na rin agad ng marami para naman magmanhid ka at hindi na masakit ang karayom sa balat. Abot tenga ang ngiti ni Angel dahil sa magiging bagong karanasan. Habang tinatatuan siya ay tuloy-tuloy ang tagay hanggang sa maglabas si Alex ng bawal na pulbos. Hindi nakatanggi si Angel noong ilapit iyon sa kanya. Lalong naging magaan at masarap ang pakiramdam niya. Sabi naman ni Julio, Ano, pwede na bang maglabas ng karga? Kanina pa ako nagiinit eh. Sabi naman ni Dexter, Ano Angel, pwede mo na ba samahan si Kuya Julio sa kwarto? Sabi naman ni Angel habang umiikot ang paningin, Bakit siya lang? Bakit hindi ba kayong pwede lahat magsabay-sabay para mas masaya? Sabi naman ni Julio, Iyon naman pala eh. Ayos to. Mas masaya kapag mas marami. Kaya naman doon mismo sa sala at ginawa nila ang bagay na inaasahan na ni Angel na magaganap. Dahil sa 4 na lalaki ang nagtutulong-tulong sa kanya, kaya hindi na alam ni Angel kung sino ang uunahin. Iba-ibang estilo at may kasamang pananakit ang ginagawa nila, na mas lalo pang na-enjoy ni Angel ang pakiramdam. Kinabukasan, tila tinatambol ng maso ang ulo ni Angel sa sobrang sakit. Inilabas lang siya ni Dexter sa gate at inabutan ng pamasaheng 100 pesos at pinagsarahan na kaagad kahit hindi pa siya nakakasakay ng tricycle. Pagkarating niya ng bahay ay nagulat siya noong makitang naroon si Eman, naghihintay sa kanya. Angel, saan ka nagaling? Buong magdamag ako nagchat-chat at tumatawag sa'yo pero hindi kita makontak. Galit na wika ni Eman.
Sabi naman ni Angel, "Pasensya na, nalobat ako eh." Wika niya, sabay kuha ng cellphone. Dahil nahihilo pa, kaya naman nabitawan niya iyon. Hindi pa iyon lobat dahil nasa 30% pa ang remaining battery. Si Eman ang nakadampot noon at nakitang naka-open ang photo gallery. Na-curious ang lalaki at tinignan ang mga kuhang larawan. Dahan-dahang dumaloy ang luha sa mga mata ni Eman noong makita ang mga naroon. Lahat ng kaganapan sa bahay nila Dexter ay naroon. Pati kung paano pagtulong-tulungan ng 4 na lalaki, si Angel ay naroon din. Hindi masikmura ni Eman ang kanyang mga nakita. Inagaw naman ni Angel kay Eman ang cellphone niya dahil nagtataka siya kung bakit ganoon ang reaksyon ng lalaki. Pagkakuha niya ng cellphone, ay agad nang tumalikod si Eman at umalis. Doon na lang siya natauhan noong makita ang larawan niya kasama sina Dexter, Julio, Alex at Boyax na ginagawa ang masayang bagay. Napamura na lang si Angel sa sarili niya. Hindi niya maalalang kinukunan pala siya ni Dexter habang nasa ganoong eksena at ang malala. May mga larawan na siya rin mismo ang kumuha dahil selfie style ang pagkakakuha at kita ang 4 na lalaki. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag kay Eman. Alam niyang walang tamang rason para sa kaniyang ginawa. Gustuhin man niyang sumunod sa lalaki para humingi ng tawad, ay hindi niya magawa dahil hindi pa siya makalakad ng tuwid dahil medyo lasing pa nga. Kaya tumuloy na lang siya sa kanilang bahay at natulog na sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay sinubukan niyang magpunta sa bahay ni Eman pero wala ito roon. Wala rin siyang sasakyan sa parking lot, kaya maaaring totoo ang sinabi ng katulong na umalis raw iyon. Sumapit ang Lunes, inabangan niya si Eman, pero hindi iyon pumasok. Wala rin si Dexter. Galit na galit siya sa kanyang sarili dahil bakit niya iyon nagawa kay Eman, samantalang wala nang ibang ginawa ang lalaki, kundi iligtas siya sa kahihiyan. Noong sumunod na araw, ay pumasok na si Eman, pero hindi siya nito pinapansin. Noong uwian, ay nagawa niya itong harangan para makapag-usap sila. Sinabi ni Eman na sumusuko na ito sa relasyon nilang dalawa. Ginawa niya raw lahat, pero mukhang wala nang makakapagpabago pa sa nakasanayang buhay ni Angel. Kaya nakikipaghiwalay na ito sa dalaga. Magmula noon, ay hindi na talaga siya pinansin pa ng lalaki o kahit tapunan man lang ng tingin. Dahil sa galit sa sarili, ay humpinto na rin si Angel sa pag-aaral at ibinoon palalo ang sarili sa kanyang mga bisyo at pangangailangan na hindi kailanman mapupunan ng kahit na sino. Ayun, my loves, ang saklap ng sinapit ni Angel sa kwentong ito. Hindi natin masabing inosente siya at kahit pa nagkamali siya ay pwede pa naman sanang bumangon at magbago. Kaso, mukhang mahirap nang magbago ang kagaya niya. Siguro mag-abang na lang siya uli ng lalaking kagaya ni Eman na handa siyang tanggapin kahit ano pa ang nakaraan niya at tutulungan siyang magbagong buhay. Ikaw ba, my loves? Anong maipapayo mo kay Ate Angel? Isulat lang sa ating comment section ang advice mo. No bad words ha, bawal yon. Salamat, my love, sa inyong pakikinig. Siguraduhin nakasubscribe ka ha, makasama mo pa ako sa mga susunod kong kwentong ibabahagi rito. Take care always, my loves. Bye-bye.